Tahimik lang siya. Hindi nagsasalita, hindi nagyayabang. Pero may kung anong aura sa kanya na hindi mo kayang ipaliwanag. Parang pag dumaan siya, humihinto saglit ang oras. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil kalmado. Hindi siya yung tipo na kailangang magsalita para mapansin. Hindi rin siya yung laging nagpapakitang gilas. Pero sa kung anong dahilan, may mga babaeng hindi siya kayang baliwalain. At kung tatanungin mo kung anong sikreto niya, hindi ito tungkol sa looks, sa pera o sa kotse. Ito ay tungkol sa presence. Ang presensya ng lalaking disiplinado, may direksyon, at marunong humawak ng sarili. Yan ang klaseng energy na hindi kailangang ipilit kasi kusa siyang nararamdaman. At sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 sikretong galawan ng lalaking hindi kayang tanggihan ng babae. Hindi dahil sa forma, kundi dahil sa lalim ng kanyang pagkatao. Kung gusto mong matutunan kung paano gumalaw na may respeto pero may dating, yung tipong kalmado pero nakakabighani, siguraduhin mong nakasubscribe ka bro. Kasi pagkatapos ng video na to, hindi mo na kailangan ng kung ano-anong tips. Ikaw mismo ang magiging tip kasi mararamdaman ng mga tao ang pagbabago sa presensya mo. Sa totoo lang, ang mga babaeng may class at tunay na confidence, hindi sila naaakit sa lalaki na puro papansin. Naaakit sila sa lalaking may kontrol. Sa kilos, sa emosyon, sa direksyon. At kung minsan, hindi mo kailangang gumawa ng malalaking galaw para maramdaman yun. Ang kailangan mo lang ay mga tahimik pero matinding gestures na may bigat at respeto. Simulan natin sa una. Ang sining ng di buong pagbubukas. May kakaibang magnetismo sa lalaking hindi agad nagsasabi ng lahat tungkol sa sarili niya. Sa unang usapan pa lang, ramdam mo na hindi siya nagmamadaling mag-impress. Hindi dahil wala siyang ipagmamalaki, kundi dahil alam niyang hindi kailangan. Yung mga sagot niya, simple, pero may lalim. Kapag tinanong mo kung anong gusto niya sa buhay, hindi agad pera, kotse, babae, kundi mga salitang may direksyon, may pananaw, parang pinag-isipan. Ganito yan bro. Kapag ang lalaki marunong mag-iwan ng espasyo sa pagitan ng mga salita, binibigyan niya ng pagkakataon ng babae na siya mismo ang mag-curious. At sa psychology ng attraction, curiosity is the seed of desire. Hindi mo kailangang maging misteryoso sa pilit na paraan. Kailangan mo lang maging totoo, pero hindi agad lahat. Ang lalaking may disiplina sa pagbubukas, hindi niya tinatapon ang buong kwento niya sa unang pagkikita. Pinaparamdam niya na may mga bahagi ng buhay niya na kailangang unti-unting tuklasin. At doon nagsisimula ang intrigue. Ang misteryo bro, hindi galing sa pagtatago, galing yan sa pagkakaroon ng lalim. At yung lalim na yon, nabubuo lang sa mga lalaking marunong manahimik, maghintay, at magpakatotoo kahit walang nanunood. Ikalawang sikreto, paano ka magpuli nang hindi nagsasalita? Bro, alam mo kung anong nakakagulat? Hindi lahat ng papuri ay kailangang sabihin. Ang mga salita, madaling bitawan, pero ang intentions, yun ang nararamdaman. May mga lalaking sanay magsabi ng, ang ganda mo, bagay sa'yo yan, o kaya naman ay, wow, ang smart mo. Walang masama doon, pero ang totoo mas malakas pa rin ang mga papuring hindi dumadaan sa bibig, kundi sa paraan ng pagtingin, pakikinig, at paggalang. Sa kapag may babae kang kausap, huwag kang magmadaling magbigay ng salita. Pakinggan mo muna, tignan mo siya habang nagsasalita. Hindi yung tingin na parang nanghuhusga, kundi yung tingin na parang interesado ka sa sinasabi niya, hindi lang sa hitsura niya. Sa ganitong paraan, nararamdaman niyang pinapansin mo siya hindi dahil gusto mong makakuha ng pabor, kundi dahil tunay kang nakikinig. Sa Stoic philosophy, may tinatawag na intentional presence. Ito yung kakayahan mong makinig ng buo nang hindi ka nag-aantay sumabat. At yan bro, isa sa pinaka-rare na anyo ng papuri. Kasi sa mundong puro ingay,
Ang taong marunong makinig ay parang pahinga. Kaya kung gusto mong magpuri ng hindi nagsasalita, iparamdam mo sa kanya na komportable siya sa presensya mo. Huwag mong putulin ang mga kwento niya, huwag mong kukontrahin agad. Kahit sa simpleng pagtango, sa tamang timing ng ngiti, o sa pagtingin ng may respeto, doon mo na ipaparamdam ang tunay mong appreciation. Ang mga babae, bro, marunong makaramdam ng intensyon. Alam nila kung kailan ka nagpapakita ng respeto at kailan mo lang sila ginagawang target. At yung lalaking marunong magpigil ng salita, pero marunong magbigay ng oras at atensyon, siya ang mas matimbang kaysa sa lalaking sanay lang magsalita pero walang laman. Seneca once said, "The greatest compliment is not in words, but in actions that reflect restraint." Kaya sa susunod na gusto mong iparamdam ang paghanga, huwag sa pamamagitan ng dami ng salita. Gawin mong tahimik pero totoo. Dahil minsan, ang pinakatinding papuri ay yung hindi mo kailangang bigkasin. Ikatlong sikreto, ang lakas ng hindi laging available. Bro, alam mo kung ano ang isa sa mga pinakabihirang katangian ng modernong lalaki ngayon? Yung kakayahang hindi palaging nandyan. Kasi karamihan ngayon gustong laging magparamdam, laging mag-message, laging present. Pero ang hindi nila alam, ang sobrang presensya ay nakakasakal din. Ang lalaking may lalim, alam kung kailan siya kailangan at kung kailan siya dapat umatras. Hindi dahil nagmamaganda o nagpapahabol, kundi dahil alam niyang ang halaga ay nasusukat sa kung gaano ka marunong maglaan ng sarili mo. Ganito yan bro, kapag palaging available ang isang bagay, nagiging normal lang siya. Pero kapag may espasyo, may distansya, doon pumapasok ang intrigue. Yan ang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi mo laging nakikita, pero kapag nakita mo, hindi mo sila malilimutan. Hindi ito laro, hindi ito manipulasyon. Ito ay disiplina. Kasi alam niyang ang oras niya ay mahalaga. Hindi dahil abana siya, kundi dahil pinipili niyang ibigay lang ito sa mga taong karapat-dapat. Kung sa bawat text, reply agad. Sa bawat tawag, sagot agad. Sa bawat imbitasyon, oo agad. Unti-unti mong tinatanggal ang misteryo at bigat ng presensya mo. Pero kung marunong kang humawak ng tempo, yung tipong minsan naroon ka, minsan hindi, nagiging interesting ka hindi dahil mahirap kang abutin, kundi dahil marunong kang pumili kung saan mo dadalhin ang sarili mo. Seneca once wrote, "To be everywhere is to be nowhere." At sa mundo ngayon na lahat gustong laging online, ang lalaking marunong magpahinga, maglaho sandali at bumalik ng mas kalmado, siya ang nag-iiwan ng pinakamatinding impresyon. Hindi mo kailangang magpahabol, bro. Kailangan mo lang pakita na may sarili kang buhay. May mga bagay kang inuuna, may direksyon ka kahit walang nakakakita. At yan ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka kayang tanggihan. Kasi habang ang iba ay abala sa paghahabol, ikaw abala sa pagbuo ng sarili. Kaya sa susunod na gusto mong mapansin, huwag sa pamamagitan ng ingay o paramdam, sa pamamagitan ng tahimik mong disiplina. Dahil yung mga lalaking marunong mawala, sila rin ang mga lalaking laging hinahanap. At ngayon bro, dumating na tayo sa ika-4 na sikreto. Ang sining ng paghawak sa bilis ng emosyon, ang kakayahang kontrolin ang takbo ng usapan, ng galaw at ng tensyon. Ito ang sikreto ng mga lalaking kalmado pero nakakaakit. Control the pace. Ikaw ang tono, hindi ang sitwasyon. Ika-4 na sikreto.
Ikaw ang tono, hindi ang sitwasyon. Bro, karamihan ng lalaki ngayon nadadala. Kapag may nagkaproblema, nagpapanik. Kapag may babae, nagiging iba. Kapag may tensyon, nagiging agresibo o sobrang nice. Pero ang lalaking hindi matanggihan, siya yung marunong humawak ng tono. Yung hindi pinapaikot ng sitwasyon, kundi siya mismo ang nagbibigay ng direksyon dito. Ito ang isa sa mga pinakamalalim na galawan ng isang stoic. Hindi mo kailangang kontrolin ang ibang tao. Ang kailangan mo lang ay kontrolin ang sarili mo. Kasi pag kalmado ka, automatikong bumabagal ang mundo sa paligid mo. Subukan mong pansinin, bro. Kapag may taong sobrang bilis magsalita, sumabay ka, mawawala ka sa rhythm. Pero pag ikaw mismo ang nagbaba ng tono, bumabagal din siya nang hindi niyang namamalayan. At doon mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng composure. Ang babae, bro, marunong makaramdam ng energy. Kapag masyado kang nagmamadali, nararamdaman niyang wala kang kontrol. Pero kapag kalmado ka, steady ka, kahit hindi mo sabihin, alam niyang may direksyon ka. Hindi mo kailangang laging sagutin agad. Minsan mas malakas ang sagot kapag may pagitan. Yung saglit na hinga bago ka magsalita, yun ang sandaling nagsasabing, alam kong kaya kong hawakan to. At kapag nakikita ng babae na marunong kang magbigil, hindi ka umaayon sa emosyon ng paligid, doon siya nagiging interesado. Hindi dahil pinaglalaruan mo siya, kundi dahil gusto niyang maintindihan kung bakit tahimik ka, pero buo. Ganito yan, bro. Kapag ang isang lalaki ay marunong magpabagal sa gitna ng tensyon, nagbibigay siya ng espasyo sa kapayapaan. At sa stoicism, yan ang pinakamataas na anyo ng lakas. Ang kakayahang hindi mapagalaw ng emosyon ng iba. Marcus Aurelius once wrote, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." At yan ang sikreto ng mga lalaking kalmada pero nakakaakit. Kasi habang ang iba ay sabog, ikaw ay steady. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay kalmado. At sa panahon ngayon na lahat gustong manguna, ang lalaking marunong maghintay ang palaging nauuna sa dulo. Kaya bro, tandaan mo to. Kung gusto mong magkaroon ng malalim na dating, huwag mong habulin ang bilis ng mundo. Turuan mong sumabay ito sa tibok ng kalmo mong presensya. Ikalimang sikreto, ang simpleng galaw na may bigat. Bro, hindi lahat ng galaw ay kailangang malaki para mapansin. Minsan, yung pinakatahimik na kilos, yon ang pinaka-nag-iiwan ng marka. Ang mga lalaking may tunay na karisma, hindi sila nagpapakitang gilas. Hindi nila kailangang maging sobrang expressive. Kasi alam nila, ang enerhiya nila sapat na. Yung simpleng paglapit, yung paraan ng pagtayo, yung mata na hindi nagmamadali, lahat yun may mensahe. Hindi ito tungkol sa pagiging touchy or flirtatious. Ang ibig sabihin ng subtle touch ay yung kakayahan mong magparamdam ng hindi sumusobra. Parang alon lang na dahan-dahang dumadampi sa balat. Hindi mo maririnig pero ramdam. Halimbawa bro, kapag naglalakad ka kasama siya, hindi mo kailangang dikitan. Basta steady ka, marunong makinig, at pag natawa siya, simpleng sulyap o giniti lang. Hindi pilit, hindi scripted. Kasi yung mga simpleng sandaling yon ang mga pagkakataong bumubuo ng emotional presence. Ang mga babae bro, hindi lang sila nakikinig sa salita.
nararamdaman nila ang ritmo ng kilos mo. Kung magulo ka, nagmamadali o sabik, mararamdaman nilang kulang ka sa kontrol. Pero kung kalmado ka, mabagal kumilos, aware sa paligid, mararamdaman nilang may lalim kang dala. Ganito yan, ang bawat kilos mo ay extension ng kung anong meron sa loob mo. Kung disiplinado ka, tahimik ang galaw mo. Kung may direksyon ka, makikita sa tindig mo. Kung marunong kang maghintay, makikita sa paraan ng paghinga mo. Kaya bro, huwag mong maliitin ang maliliit na kilos. Kasi minsan, isang simpleng pagtagilid ng ulo, isang mabagal na paghinga, isang titig na may respeto, sapat na yun para iparamdam na hindi ka basta lalaki lang. Epictetus once said, "Control begins in the smallest acts." At yan ang sikreto ng mga lalaking may presensyang hindi matanggihan. Hindi dahil sa pisikal na anyo, kundi bawat galaw nila ay may disiplina, may direksyon at may bigat. Ika-6 na sikreto, ang balansing laro ng lapit at layo. Bro, isa sa pinakamaselang galawan na hindi kayang matutunan sa libro ay yung timing ng lapit at layo. Kasi karamihan ng lalaki kapag nagkagusto, sobrang lapit. At kapag nasaktan o na-reject, biglang layo. Pero ang lalaking may lalim, alam niyang parehong yung lapit at layo ay parte ng ritmo. At kung marunong kang sumabay sa tamang tempo, nagiging natural ang attraction, hindi pilit. Ganito yan. Ang lapit nagbibigay ng init. Ang layo nagbibigay ng hangin. At sa pagitan ng dalawa, doon nabubuo ang pagnanais. Karamihan ng mga lalaki gusto laging lapit kasi nakatakot silang mawala. Pero hindi nila alam, ang sobrang presensya ay nakakawala ng halaga. Ang mga babae bro, gusto nilang maramdaman na gusto mo sila pero ayaw nilang isipin na sila na ang mundo mo. Kaya ang disiplina ng lalaking may stoic mindset ay yung kakayahang lumapit ng totoo pero lumayo ng may respeto. Halimbawa, kapag nararamdaman mong nagiging sobrang komportable na kayo, maglaan ka ng oras para bumalik sa sarili mo. Gawin mo ulit yung mga bagay na nagbibigay direksyon sa iyo. Hindi para magpahabol, kundi para ipaalala sa sarili mo na buo ka kahit wala siya. At kapag bumalik ka sa spasyong yun, ramdam ng babae na hindi mo siya ginagamit bilang sentro ng mundo mo. At doon siya mas naa-attract. Kasi ang lalaking may sariling buhay, nagiging inspirasyon, hindi obligasyon. Sa Stoicism bro, tinatawag yan na detachment with presence. Nandyan ka, pero hindi ka nakakulong. Mahal mo, pero hindi mo kinakaladrag ang sarili mo para patunayan yun. At yan ang klase ng enerhiya na hindi lang kaakit-akit, kundi nakakahinga. Kaya tandaan mo to bro, ang babae ay hindi hinahanap ang lalaking laging nandyan. Hinahanap niya ang lalaking marunong bumalik sa sarili. Kasi doon niya nakikita na kaya mong pangalagaan ang kanya dahil kaya mong alagaan ang sarili mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Nowhere you can go is more peaceful than within yourself." Kaya kung marunong kang lumapit ng may puso at lumayo ng may kalma, hindi mo kailangang maghabol. Kasi ikaw mismo ang nagiging dahilan kung bakit bumabalik sila. Ikapito at huling sikreto, ang kapangyarihan ng tahimik na kumpiyansa. Bro, pansin mo ba? May mga lalaking kahit walang sinabi, kahit hindi nagsusumikap magpa-impress, parang may kung anong bigat ang presensya nila. Hindi sila mayabang, hindi rin sila nagmamagaling, pero ramdam mong buo sila.
Yan ang tinatawag nating tahimik na kumpiyansa. Yung kumpiyansa na hindi kailangang ipakita. Yung uri ng lakas na hindi nakikita sa abs, sa kotse o sa damit, kundi sa kalmadong paraan ng pagkilos at pagharap sa mundo. Ang mga lalaki ngayon, karamihan, hinahanap ang validation. Gusto laging marinig na magaling sila. Gusto palaging napapansin. Pero ang lalaking tunay na disiplinado, hindi umaasa sa papuri. Kasi alam niyang sapat siya kahit walang pumupuri. Ang kumpiyansa bro, hindi ibig sabihin wala kang takot. Ibig sabihin lang, kaya mong kumilos kahit may takot. Ang kalmado mong presensya sa gitna ng ingay. Ang mahinahon mong sagot sa gitna ng tukso. At ang tahimik mong paninindigan sa gitna ng kaguluhan. Yan ang tunay na magnetismo ng lalaki. Sa totoo lang bro, hindi mo kailangang ipakita na confident ka. Ang kailangan mo lang ay maging consistent. Kasi ang kumpiyansa na hindi lumalaban, kundi nagpapasensya, ang siyang pinakamahirap pantayan. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Kaya kung kaya mong hawakan ang sarili mong galit, ang sarili mong emosyon, ang sarili mong ego, bro, hawak mo na rin ang respeto ng lahat sa paligid mo. Ang babae, hindi niya kailangang sabihan na confident ka. Nararamdaman niya yun sa bawat tindig mo, sa paraan ng pagsagot mo, sa tahimik mong ngiti kapag may nanunubok sa iyo. Ang ganitong kumpiyansa ay hindi umaasa sa reaksyon ng iba. Ito ay resulta ng lalaking buo sa loob. At tandaan mo bro, ang mga taong walang kontrol, maingay. Pero ang mga taong marunong magpigil, sila ang may tunay na kapangyarihan. Kasi hindi nila kailangang patunayan ang sarili nila. Kasi alam na nila kung sino sila. Bro, sa dulo ng lahat ng to, maiintindihan mo ang tunay na galawan ng isang lalaki ay hindi tungkol sa kung gaano ka kagaling magpa-impress, kundi kung gaano ka kahusay magpigil. Ang 7 sikreto na to, hindi para kontrolin ang babae, kundi para kontrolin ang sarili. Kasi kapag marunong kang humawak ng sarili mong emosyon, wala nang sitwasyon ang kayang magpaikot sa iyo. Ang lalaking hindi matanggihan, hindi siya yung pinakamaangas o pinakagwapo. Siya yung pinakakalmado. Yung kapag nandyan siya, parang may direksyon ng paligid. Hindi kailangan ng atensyon para mapansin, kasi mismong presensya niya, sapat na. At tandaan mo bro, ang respeto hindi hinihingi. Ang attraction hindi pinipilit. Pareho silang kusang dumarating sa lalaking disiplinado, marunong maghintay at totoo sa sarili. Kasi habang ang ibang lalaki ay abala sa pagpapakita ng lakas, ang stoic na lalaki ay abala sa pagbuo ng loob. Habang ang iba ay gustong mapansin, ikaw mas pinipiling manahimik. Kasi alam mo ang ingay ay pansamantala, pero ang presensya, pangmatagalan. Marcus Aurelius once said, "Waste no more time arguing what a good man should